Katulad ni Marta sa Ebanghelyo ngayon, nagiging abala rin tayo sa maraming bagay at nakaliligtaan natin ang mas mahalaga. Gayunpaman, sa halimbawa ni Maria, dapat din nating pakinggan at pag-ukulan ng panahon ang ating mga panauhin at ang mga kwento nila. Nais din nilang pinakikinggan sila bukod pa sa pinagsisilbihan. Ganito rin sana sa ating buhay pananampalataya. Ang nais ng Panginoon, una sa lahat, ay maging malapit tayo sa Kanya tulad ni Maria at magtiwala sa Kanya anuman ang pinagkakaabalahan natin sa buhay. Ang mangunguna po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Jess Dumawal, MSc. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagsimula ng ating pagdiriwang ngayon, mag-good morning muna ako sa inyo. Good morning po, Father. At kasama na rin ang pagpapasalamat sa inyong patuloy na pagdarasal kasi nagkita pa tayo. Kasi iba natutuwa, buhay ka pa pala. Sabihin alam niyo naman na stroke ako at kahit papano ay tinulungan tayo ng Panginoon dahil sa inyong mga dasal na ako ay on the way to recovery, complete recovery, pero siguro baka malayo-layo pa rin yun. Kaya kailangan ko pa rin ng inyong prayer. Minsan may nakasabay akong taxi driver. Tapos sabi niya, siya ay na-stroke din. Pero hindi na-affected yung kanyang movement. Alam niyo, para sa taxi driver, importante yun, ano? Kasi kailangan niyang magmaneho, kailangan niya nag-movement. Pero affected yung kanyang speech. Hindi siya masyado makapagsalita. Okay lang yun, hindi naman niya kailangan magsalita, di ba? Pero ako,
medyo may affected yung movement ko. Pero sabi ko sa kanya, at least yung speech ko, hindi affected. Kasi kailangan ko yun. God is good, di ba? Kung ano yung kailangan natin, yun ang kanyang binibigay sa atin. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon at sa inyo rin dahil sa inyong patuloy na pagdarasal. Para tayo maging handa sa pagdiriwang na ito, aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloobong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Bagamat hindi batid ni Abraham na ang kanyang panauhin ay ang Panginoon, magiliw pa rin niya itong tinanggap at pinaglingkuran. Siya'y tinutularan ni Marta at Maria sa kanilang pagtanggap kay Jesus sa Ebanghelyo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abram sa Mamre sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang muka at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abram ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abram, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon, at sa pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Tugon, Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng ditunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Tugon, Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Tugon, Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin?
Sinabi ni San Pablo na baliwala sa kanya ang lahat ng paghihirap, maiparating lamang ang mabuting balita sa lahat. Ang kanyang ginagawa'y pagpapatuloy ng gawa ni Kristo para sa kapakanan ng buong simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayoy, inihayag sa kanya, mga anak, inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo, at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako.
Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang labing mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Medyo na-affected yung mata ko, di ba? Ito ay hindi dahil sa stroke, dahil ito sa computer. Kasi palaging computer yung kaharap ko dahil wala akong ibang masyadong magawa. Kaya yun, medyo lumalabo yung mata ko. Pero siguro kailangan lang ng exercise. Nababasa ko pa naman din. Alam naman natin na tayo'y nilalang ng Diyos. At sa paglalang niya sa atin, meron siyang plano. At meron din siyang layunin. At siya mismo ang gumagawa para maisakatuparan ang plano at layuning ito. Pero binigyan niya tayo ng talino at kalooban upang magampanan natin ang ating bahagi sa planong ito ng ating Panginoon. Pero dahil na rin sa kanyang ginawa na pinagkalooban niya tayo ng talino at kalooban, madalas nangyayari, tayo mismo nagkakaroon ng sarili nating plano at mga paraan na magawa natin yung ating mga plano. At yun ang nagbibigay sa atin ng parang nawaworried tayo, nagkakaroon tayo ng maligalig tayo kasi hindi natin magawa yung ating gustong gawin. Pero dapat sana ay unahin natin, alamin natin ano yung plano ng Diyos at doon tayo magsimula. At hanapin natin kung paano, ano yung magiging papel natin sa pagsasakatuparan ng planong iyon. At alam naman natin kung ano yung plano ng Diyos. Kasi siya mismo gumawa ng paraan na malaman natin ito. Sa pagdating ng takdang panahon, pinadala niya ang kanyang anak upang ipakilala kung sino ang Diyos na ito at kung ano yung kanyang plano para sa atin. Kaya lang, dahil nga meron tayong sariling plano, ay minsan nagiging abala tayo. Wala na tayong panahon na alamin, makinig sa planong ito ng Diyos. At pagdating nga ng takdang panahon, pinadala niya ang kanyang anak. At yun ang ating nasa Ebanghelyo ngayon. Si Maria ay nakatuon sa pakikinig upang alamin niya ano yung plano ng Diyos para sa atin. Samantalang si Marta ay abalang-abala doon sa kanyang gustong gawin. So makikita natin na ito'y naglalarawan sa atin din. Minsan tayo ay parang si Maria, nakikinig tayo o nagninilay-nilay tayo tungkol sa plano ng Diyos para sa atin. At alam natin na ito ay napakasimple lang na makilala natin siya, mahalin natin siya, at matuto tayong mahalin din ang ating kapwa. At yun din ang ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Tinuro niya sa atin na ang lahat ng sabihin natin, mga batas, ang commandment ay pwedeng ma-summarize sa dalawang bagay lang.
pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kung tayo nakikinig kay Jesus, ayun ang ating malalaman natin yon. Pero dahil nga minsan abala tayo sa ating mga problema sa mundo at napakaraming problema at ang gulo-gulo na mundo na natin, ay nakakalimutan nating pakinggan ang ating Panginoon na bigyan natin ng panahon yung mga pagbasa ng banal na kasulatan. Makikita natin ito sa ating komunidad mismo, di ba? Minsan yung mga tao, baka kasama na rin tayo doon, minsan abalang-abala tayo. Marami tayong ginagawa, marami tayong kailangan, lalong-lalo na hinggil sa pangkabuhayan. At dahil doon, wala nang time magsimba, wala nang time magnilay-nilay tungkol sa salita ng Diyos, wala nang panahon na palaguin ang ating spiritual na buhay. Puro na lang pangkabuhayan, di ba? Pero kung kagaya tayo ni Maria, magkakaroon tayo ng panahon para dyan. Hindi naman pwedeng puro pangkabuhayan na lang. Importante, tandaan natin na hindi lang tayo ang may plano. Ang Diyos mismo may plano. At siya mismo, hindi lang tayo ang kumikilos, siya mismo kumikilos. Kaya dapat alamin natin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa mundo ngayon. At doon tayo sumama. At doon natin gawin yung ating magagawa. Doon natin makikita ang ating papel. Sa aking sarili, sa aking karanasan, ay makikita ko din si Maria at si Marta sa aking sariling buhay. Di ba may time na, ako napansin ninyo, parang very busy ako. Palagi ako may ginagawa. Para ako nag-aapura palagi. Ang pinagkakaabalahan ko noon, yun nga, pagtulong sa mga magsasaka. Okay. Pero, bigla ako na stroke. Sa pagkakasakit ko, akala ko, wala na akong magagawa. So, nagkaroon ako ng mas panahon para nilay-nilay tungkol sa aking buhay, tungkol sa plano ng Diyos para sa akin. At doon ko na-realize na hindi ito nakasalalay lang sa akin. Ang Diyos mismo, kung gusto niya yung aking ginagawa, siya mismo kumikilos din. O halimbawa ngayon, ang nagiging papel ko na lamang sa mga magsasaka ay kasi tinuruan ko na silang mag-organic, di ba? Ang problema naman nila ngayon ay paano nila ibebenta yung kanilang mga produkto. Sabi ko, doon ako makakatulong. Pero, siyempre, limitado ng aking magagawa. So, ang nangyari, doon ko nakita na hindi naman pala ako lang ang kumilos. Ang Diyos ay kumikilos din. Gumagawa siya ng paraan. Kaya ang nangyari, nakita ko na marami palang gustong tumulong. So kagaya doon sa Santa Quiteria mismo, ay may mga volunteer na sabi, kami na lang kasi para naawa sila sa akin. Baka magpahinga ka na lang dyan, kami na yung magbibenta ng ipapa-announce lang natin sa misa na merong available na ganong produkto at kami na ang bahala. So, ganoon lang nangyayari. At dito naman din sa ating mission station, si Father Sammy mismo, sabi niya, ipadala mo na lang yung mga produkto mo dito, kami na ang bahala na, kami na ang magbibenta nito para wag ka masyadong ma-stress. So, ganoon. Iniisip ko yun na, hindi yun dahil sa akin. Kung iisipin ko yung sarili ko, para maisip ko na, may stress na naman ako, maliligalig na naman ako, magkakaproblema na naman ako, paano ko ito maibebenta? Pero yun pala, gagawa ng paraan ang ating Panginoon. So ganoon lang siguro ang ibig sabihin ng ating ebanghelyo karon.
na wag natin kakalimutan na hindi lang tayo ang kumikilos. Mas kumikilos pa ang ating Panginoon. Mas malulungkot pa siya kung hindi natin magawa yung gusto nating gawin. At kaya lang, hindi natin siya pinapansin. Akala natin na kasalalay lang ito sa magagawa natin. So, yun ang aking nakita na message. Tandaan natin na hindi lang tayo ang kumikilos. Mas kumikilos pa ang ating Panginoon. At ang ating role lang dapat, huwag tayong ma-worried. Alam nyo ngayon, parang feeling ko, mas marami pa akong nagagawa. Mas marami pa akong concern ngayon. Pero ang nawala lang sa akin, nawala yung stress, nawala yung worry. Dahil alam ko na hindi lang ako ang gumagawa, ang Panginoon mismo ang kumikilos. Kaya sa ating buhay din ngayon, tandaan natin, marami tayong ginagawa. Parang may tendency tayo na maging Marta. Huwag natin kakalimutan si Maria. Meron ding Maria sa bawat isa sa atin. At si Maria ay unang tumitingin, nakikinig, at nagbibigay ng panahon para malaman niya ano ang plano ng Diyos para sa atin. At ang plano ng Diyos, hindi yun mawawala, na matuto tayong umibig sa Kanya, kilalanin siya, at umibig din sa ating kapwa. Amen? Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Dumudulog kami sa iyo, Ama, upang malugod naming maisabuhay ang iyong pag-ibig, nang sa gayoy magiliw at mabuti naming mapakitunguhan at mapaglingkuran ang aming kapwa. Buong tiwala kaming dumadalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng simbahan at pamahalaan, makinig at tumalima nawa sila sa iyo, Ama, upang mapanibago sila tungo sa pagpapakumbaba at katapatan sa paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nag-aalay ng sarili sa pangangalaga sa kanilang pamilya, mga may sakit at mga lubhang nangangailangan, maging matiyaga nawa sila sa paglilingkod, makasumpong nawa sila ng galak at pag-asa sa kanilang inaaruga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubhang nababahala dahil sa suliranin sa trabaho, tahanan at iba pang kadahilanan, gabayan mo nawa sila, Ama, upang malampasan nila ang anumang kanilang dinadala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, matatanda, may kapansanan, at mga nasa bingit ng kamatayan,
Aliwin nawa sila ng Espiritu mo, Ama, upang sa kanilang pagdurusa, maalala nilang kaisa nila si Jesus. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin upang maging sensitibo at bukas kami sa mga pangangailangan na sumasalamin kay Kristong nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-uutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap namin ngayon na iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kalooban sa mga alay ni Abel na lubhamong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagang mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po tayo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming obispo, ni Pablo Virgilio na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng mabathalang aral, buong pag-ibig nating dasalin ang Ama namin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kalinaw, shalom. Panagdait.
Magluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binaginan kanya ng kanyang kalwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry at ang Regina Celli Children's Choir, ang lay Eucharistic ministers, ang Ministry of Altar Servers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, ang Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming, at sa atin pong lahat na naririto ngayon. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Jess Dumawal, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. At mga paalala po, tinatawagan po ang mga kasapi ng Commission on Social Services and Development o CSSD. Magkakaroon po kayo ng formation sa July 26, Sabado, sa ganap na 9:00 ng umaga, nagaganapin sa Woodcraft Chapel, Bayanihan. Inaasahan po ang pagdalo ng lahat ng mga miyembro. At ang Ministry of Lectors and Commentators at ang Ministry of Ushers, Greeters and Collectors ay nanghihikayat at nag-iimbita ng mga nais maging lectors, commentators, greeters and collectors na may edad 16 years old pataas. Magkakaroon po ng basic formation sa susunod na buwan. Makipag-ugnayan lang po sa inyong chapel leaders o sa mga kasapi ng MLC at MUGC kung gusto ninyong sumali. Maraming salamat po.
Magsitayo na po tayo. At patuloy nating ipagdasal ang safe travel sa ating Kura Paroko na si Father Sammy Patriarca sa kanilang Back to the Roots program. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang hinihingi ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ang iyong mga kaloob, buhat sa langit, ang iyong sambayanan, at pamalagiin mo sumusunod sa iyong kalooban sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.